Hello, good evening. Good afternoon. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? So, pag-usapan natin ang kuha na naman ito. Taon ito. Hontiveros na naman. Part 4, ano? Talagang hindi natin titigilan si Hontiveros, ano? Dahil talagang naghahabol ng kanyang political career, no? Sisirain natin siya kasi nga dati malamig ang dating sa malamig ang dating niya sa tao. Kahit sa akin nga malamig eh. Kahit na nagkakaroon kami ng discussion regarding sa Communist Party of the Philippines na kung sana tinawagan ako, okay lang sa akin. Pero ngayon nakikita ko na ang kawalang hiya ni Senador Hontiveros. Siguro talagang gustong-gusto niya na maging Vice President o President, ano. Kaya gagawa na ng milagro. So mahirap pala kung matindi ang pangarap. Gagawa ka ng hindi maganda para sa kababayan mo. So pakinggan natin muna, no, mga kaibigan. Ito na yun. Magandang gabi at magandang gabi din sa mga Okay, sorry. viewers. Ito ang sikat na istasyon. Drink. Ay, may nasasabotahin na naman. Magandang gabi din sa mga viewers. Ito ang sikat na istasyon. Drink. Attorney, ano po ang masasabi ninyo rito sa pagbaliktad ng testigo ni Senador Risa laban kay Pastor Kibuloy? Well, first wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I had no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course, it would benefit us. So, we are happy with this development. Talagang may sabotahe. So, we are happy with this development because it shows. Bakit kaya ito may ganito to, ano? So, we are happy with this development because it. Tandaan lang, ano? Talagang ayaw yata ni Hontiveros, ano? Dahil lang. Bagong 7 taong gulang pa lang ang anak kong lalaki. Pero puti na lahat ng buhok niya parang isang matanda. So, we are happy with this development because it shows and proves na yung mga kaso talaga ni Pastor Apollo Kibuloy ay meron talagang nasa likod nito, and through this witness, we can show and prove yung aming theory po na gawa-gawa lang po itong mga kaso na ito, at itong witness na ito ang isa sa makaprove po sa theory namin na ito. Attorney, ano po ang epekto nito sa mga kaso ni Pastor Kibuloy? Well, certainly it can give us a good effect, no, on the part of our defense of Pastor Apollo Kibuloy, because when I checked the pre-trial order po, nakalista pala itong witness na ito as one of the 12 witnesses for the prosecution, no? So with this development, I don't know how the court will treat this, but certainly we might, no, I'm not saying that we will, but we might consider him as one of the hostile witnesses kasi listed as a prosecution when our time comes, if ever hindi mag-grant yung plano namin bureau to the evidence after matapos magpresenta ng prosecution ng kanilang ebidensya. Attorney, ang sinasabi po ni Senadora Risa ay maaaring pinilit lang daw at binayaran ang nasabing testigo para siraan ang ongoing criminal proceedings against Pastor Kibuloy, at may ebidensya raw ho siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon. Ano po ang sagot niyo rito? Gaya ng nasabi ko, wala po kaming kinalaman nitong paglabas nitong witness na ito po. No? So, paano naman pilit yung tao na nasa kulungan po, 75 years old na yun, at nakakulong na po, medyo matagal-tagal na.
and they have all the powers ngayon. Medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na kaya ni Pastor Apollo Sikibuloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito. Kusa itong lumabas. Kaya nga ako na-surprise nga dito. Kaya at first, pasensya na dun sa mga news outfits na na-refuse ko kasi na-surprise talaga ako. Alam ko yung ibang mga news outfits kahapon, nag-refuse ako because I wanted to check first kung totoo ba talaga ito at kung sino nasa likod nito. At kung nung nalaman ko na parang totoo nga, then nagpa-unlock ako first sa Billionaire Channel. Ngayon lang ako nagsalita po, ngayong gabi lang po. Kailan niyo po huling nakausap si Pastor Kibuloy at kumusta na ho ba ang inyong kliyente? Kagagaling ko lang sa kanya kasi may hearing kami kanina sa RTC Pasig and medyo maganda na napagpalaan kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na medyo maganda ang resulta. Yung private complainant kasi gusto na naman i-presenta ng prosecution even if na-presenta na nila previously and we valiantly objected thereto at sa awa po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nag-grant naman yung aming objection. So before ako pumunta dito sa Billionaire Channel, dumaan muna ako sa kulungan sa Pasig City Jail kay Pastor Apollo Sikibuloy. Masaya po siya sa development. Attorney, kailan niyo planong mag-reach out doon sa bumaliktad na testigo? I have to check pa further, because it was only last night that I was able to hear all his declarations. So I will find a way kung paano ko ba siya makontak, kaya para he can help us, I have to be practical and I have to be honest. With his declarations, explosive declarations, he can help us, but I have to check also the veracity of his declarations. As a lawyer, I have to conduct due diligence also. So kung masatisfy ako, then we will move from there. Attorney, kilala ho ba ni Pastor Kibuloy itong bumaliktad na witness? At ano ho specifically ang reaksyon ni Pastor sa development na ito? Hindi ko natanong specifically kung kilala niya, pero member daw ito. Nung nag-inquire ako doon na kagabi, nagtanong-tanong ako, member daw talaga ito, pero sa Glory Mountain ata ito siya na assign noon. Kaya nga nagtaka sila bakit doon sa testimonya na nagsabi daw na naka-assign daw siya sa SMNI. Hindi ito na-assign sa SMNI before and na-confirm ko yan. Wala siya sa listahan ng mga empleyado ng SMNI. So, maganda ito kaya para mapalakas natin yung ating duty na itong kasong mga final against kay Pastor Apollo Sikibuloy ay produkto lamang ng hindi masyado magandang politika dito sa ating bansa. Okay. For context, attorney, ito bang Glory Mountain ay... So, opinion natin, walang kinalaman, may kinalaman man o wala. Ang point dito, nagbago ng statement, Nagbago ng statement. So, dapat mga nagsusubaybay, kawawa naman talaga si Pastor Kibuloy. Although, sabihin natin, may biktima. Walang lakas loob noon, pero ba may pinatay ba? May pinersa. Yung pinersa, mayroon tayo kasing tinatawag na rape with concern. With concern, yes, rape with concern, So, may mga ganon cases. Pero bakit walang pumuputok noon na mga kwento? So, meaning political talaga itong mga nangyayari. Yun yung hindi ko gusto dito sa ating bansa na dahil sa politika, sirain lang natin ang kapwa natin. Hindi talaga yung totoong para sa bayan, para sa taong bayan, para sa mga individual. Hindi ganoon Kung hindi politika parang political ambition, Ikaw talaga idol Hontiveros,
Hindi na kita idol ngayon kasi nga ang dami mo ng kalukuhan. Mayroon pa nga sabi na may mga asawa na reklamo. Bakit kaya? So, pero normal lang sa tao yun, mga ganun. Pero dahil sa ginawa mo na sabi nga ni Attorney Topacio, strike 3 ka na, no? Strike 3 na pagsisinungaling mo. Ano? So, malalaman natin ang susunod na kabanata at saka magandang development ito sa case ni Pastor Kibuloy. Nakikita mo naman sa kay Pastor Kibuloy ay may mga pangarap rin siya na gusto niya ipatupad sa bansang Pilipinas. Yun lang mga kaibigan. Hintayin natin ang susunod na kabanata. Part 4 kay Senador Hontiveros to para madadali na siya. Thank you.